ang mabuting balita para sa araw na ito. Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa unang linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin siya sa maraming pagkakataong iniadya niya tayo sa masama, lalo na sa mapanlinlang na tukso ng demonyo. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na natin ang sarili sa pakikinig sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 4, talata 1 hanggang 13. Si Jesus na puspos na Espiritu Santo ay umalis sa Jordan. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at doon na malagi sa loob ng 40 araw na tinutukso ng dyablo. Sa loob ng panahong yaon ay hindi siya kumain, kaya siya ay nagutom. Winika sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nakasulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." At dinala siya ng dyablo sa isang mataas na puok. Ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng kaharian sa daigdig at sinabi sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan at karangalan ng mga kahariang ito na ipinagkaloob na sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ang Panginoong iyong Diyos ay sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Dinala siya pagkatapos sa Jerusalem at pagkalagay sa kanya sa tuktok ng templo ay winika sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka rito, sapagat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa kanyang mga anghel upang ingatan kanila at dadaling kanila sa kanilang mga kamay nang di matitisod sa bato ang iyong mga paa." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatukso sa kanya sa iba't ibang paraan, ay iniwan siya ng dyablo na naghihintay ng isang magandang pagkakataon. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Reverend Brian Tayag ng Society of St. Paul. Tulad natin, hindi exempted si Jesus sa mga panunukso ng demonyo. Ibig sabihin, pinatutunayan nito na bilang isang tunay na tao, pinagdadaanan din ni Jesus ang mga tukso pero hindi siya nagkakasala. Dumaraan din tayo sa mga iba't ibang mga tukso at mga pagsubok sa buhay at nagkakasala. Pero huwag tayong panghinaan ng loob dahil si Jesus ang gabay upang mapagtagumpayan ang mga ito. Bahagi ang mga tukso sa ating buhay at kung mapagtagumpayan, nagdudulot ito ng kalinawagan at katatagan sa buhay pananampalataya. Gawing pundasyon ang salita ni Jesus dahil naghahatid ito ng katotohanan mula sa Diyos at proteksyon laban sa kasinungalingan ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po akong patatagin ang aking panlabang espiritual upang wag akong mapadala sa tuksong dumarating sa aking buhay. Lumago nawa ako sa pagkaunawa ng iyong salita sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.